nagpagamit sa mga bangag. As in, gurgur na gurgur pa rin yung tao. May nakita akong vlog, 10,000, 15,000 comments. Ang galit na galit na galit na galit dito sa kanilang attack dogs. Right? Kaya sabi ko nga, kung meron man talagang sisisihin sa pagkagurgur dito sa Halimaw, sa Garapon, ay ang Bangag Administration. Ngayon, looking forward na talagang mapasara na yung ICC at mapauwi ang PRRD. Yes, hello mga palangga, nagbabalik tayo. Pag-usapan natin syempre si PRRD na vindicated. Alright. Okay. Kumusta na kayo? Nagbabalik tayo, no? So mga kababayan, ay tama na naman ang ating Pangulong Duterte. Alright? Remember, ang Pangulong Duterte kumalas o umalis sa ICC kung saan tinawag din ni PRRD na, teka, nakalive ba tayo? Are we live? May boses ba tayo? May boses tayo, no? Oh. Yeah, may boses tayo. Hello, mic test, may boses tayo. So, tinawag ni PRRD na buang, okay? Buang ang mga nasa ICC. Tinigan natin dito. Okay. Alright. So, inanap natin yung article. Okay. Inanap natin yung article na sinabi ni PRRD, mga kababayan, nung 2019, yan, na kung saan, sabi niya, ang mga ICC o buong pamunuan ng ICC ay mga buang. Alright? According to this article, ito. Alright. Ayan. So, 2019. Okay? Hindi ko lang mahanap yung video pero so, kaya kumalas si PRRD dyan sa ICC na yan. So, ngayong the other day, kung saan bumisita si Rubio, alam niyo ba kung sino si Rubio? US Secretary of State. Alright? Pumunta siya dyan sa Pilipinas dahil mayroong ASEAN Chuchu event. Pero nakikita ko dito, baka sinabihan si Bangag na pag hindi ka tumigil sa pakikipagsabuatan mo sa ICC, may kalalagyan ka. Right? Kasi, talagang si Rubio nag-effort para pumunta sa Pilipinas. At nagsalta si Rubio after, 2019, 26, 7 years? Na-vindicate si PRRD na mga buang nga yung mga nasa ICC kasi ito yung kanyang exact statement. Ang sabi ni Rubio, we are or we're not members of the ICC. Alright? So, hanapin ko lang yung kanyang article. Okay, ni Rubio. Alright. So, sinabi niya dito, we're not members of the ICC. We never signed the treaty. We never joined it. We have lunatics and crazies involved in the ICC that are talking about charging members of the U.S. military, maybe even the president or a future president with crimes. It's not going to happen. Alright? So sinabi niya sa harap ng bagag na administrasyon na mayroong mga buang, mga siraulo na involved dyan sa ICC. So it's like saying, nasampal din na kayong mga bangag, buang, kasama kayo sa pakikipagsabuatan. But syempre, diplomatic chucho, hindi naman makipag-away si Rubio, pero alam nila ang ginawa nila nang pinakidnap nila si PRRD. Kaya ako talagang positive ako dyan na i-abolish yan. Dudurugin talaga yan ng Amerika ang ICC. So, feeling ko talagang winarningan yan si Bangag. Hindi lang natin alam behind the scene. Kasi sabi ni Rubio, Secretary Rubio, if people want to sign on
and be part of that stupid organization, they can. Like ang Pilipinas, nakipagsabuatan si Bangag. Sabi ni Rubio, but we are not going to be part of it. And they're not going to apply their jurisdiction to Americans. Hindi nila ma-apply ang jurisdiction nila sa mga Amerikano. Sabi ni Rubio, we are not going to tolerate it now or in the future, and we've warned them about repeatedly, and now they're going to see the consequences of ignoring us. Bakit sinabi ni Rubio dito itong statement na to, mga kababayan, sa sa Pilipinas, sinawag yung stupid organization? Buang, in other words. Mga kababayan, isa lang ang mensahe. Ito ay pinatatamaan ang Bangag administration. Kasi paulit-ulit na sinabi ni ni Secretary Rubio nung nasa Amerika siya before ng kanyang visit. So I think ito talaga ay sampal kay Bangag o sa Bangag administration na nakikipagsabuatan nga sa ICC. We don't know exactly behind the scenes, pero pakinggan natin to. Okay, ang sabi niya. Signed that treaty, we never joined it. And we have lunatics and crazies involved in the ICC that are talking about, here's how I reconcile it. We're not members of the ICC. We never signed that treaty, we never joined it. And they somehow claim that they have a right nonetheless to go after non-treaty members and put heads of state and others in jail. We've long had quarrels with them. And we have lunatics and crazies involved in the ICC that are talking about charging members of the U.S. military, maybe even the president or a future president, with crimes. And it's not going to happen. It's just not going to happen. We are not members of that court. We never signed on to that treaty. They need to understand that. If people want to sign on and be a part of that stupid organization, they can. But we're not going to be a part of it, and they're not going to apply their jurisdiction to Americans. That's just not going to happen. We're not going to tolerate it now or in the future. And we've warned them about it repeatedly. And now they're going to see the consequences of ignoring us. And we have lunatics, we have so that was and crazies involved in the ICC that are talking. So, di ba, sinabi mismo yan kahapon sa speaking engagement niya dito sa ASEAN Foreign Ministers Meeting. Alright? Feeling ko talagang itong Amerika, ito si Rubio, winarningan na yung mga bansang makikipagsabuatan sa ICC. So ngayon, sinabi ni Secretary Rubio in the past, di ba, na kung sino ang makikipagsabuatan sa ICC ay isa-sanction nila. So ngayon, ano bang sinabi ng ano ang sinabi ng Bangag administration dito? Okay? Ang sinabi ng Bangag administration, mga kababayan, ay manapin natin yung sinabi ni Castro. Tara, may sinabing gago na yun eh. Alright? May sinabi ang Julul. Sabi ng Malacanang, ng mga Bangag dito, ayan, Palace Press lunatic Castro on Thursday said that while the ICC was not discussed when U.S. Secretary of State Marco Rubio paid a courtesy call on President Marcos sa Malacanang. Siyempre, i-deny nila yon, mga kababayan. Ang sinasabi ni Castro, he also explained the Philippine residual obligation related to the ICC, including its cooperation with the International Criminal Police Organization. And when we asked the ambassador about the reaction of the State Department representative, he said they understood the sensitive of the issue of our country. Naintindihan daw ni Rubio yung issue, yung sensitive issue doon sa, yung sensitive meaning, yung issue na nangyayari ngayon, na pinagkanulo nila o pinakidnap nila si PRRD. Yan ang katotohanan dito. Pero alam nyo, maganda ito nangyayari. Ito, behind the scenes kasi, hindi naman sasabihin yan ng Amerika o ng mga Bangag kung ano talaga yung pinag-uusapan. Pero ako, malakas ang tansya ko dito na nireprimand yan. Okay? Na pag hindi kayo sumunod at makipagsabuatan kayo dyan sa mga lunatics dyan sa ICC o sa mga buang, sabi nga ni PRRD, ay may kalalagyan kayo. Baka maduro na si Bangag. For sure, magsasubmit si Bangag, di ba? Kasi alam niya na may kalalagyan siya dahil ang dami namang atraso ni Bangag. Right? Ang dami niyang atraso sa taong bayan. So anytime, pag dinukot namin siya, imaduro siya ng Amerika,
wala na siyang magagawa. Kaya kailangan mag-bow siya sa amin. Di ba? Yung bangag yung presidente, mag-bow sa amin dito sa gobyerno. Kasi wala naman siyang magawa eh. Dahil inaaway niya yung China. Nagsumbong pa nga, di ba? Yan ang topic natin kanina. Nagsumbong pa kay Trump. So yan ngayon ang kaabang-abang kung gaano kabilis ang pagdurog nitong Amerika dyan sa ICC na yan. And I'm looking forward na madurog na talaga para makauwi na ang PRRD. Lahat tayo gustong makauwi si PRRD, di ba? Dahil nga sa pakikipagsabuatan ng Bangag Administration at mamaya dadako tayo kay Alpot. Okay? Dahil si Alpot ay double agent ay nakikipagsabuatan yan sa mga bangag. Di ba? Bukod tangi, di ba, na isa sa mga nakapasok nung time na kinikidnap nila si PRRD, mga kababayan. So itong issue na ito, napakaganda dahil ang Amerika mismo ang gustong tugisin o i-dismantle o durugin ang mga juang sa ICC. So tama talaga ang PRRD, tama nasa right of mind or state of mind ang ating pang PRRD nung umalis siya sa ICC dahil ayaw ni PRRD panghimasukan ang soberenya ng Pilipinas at gumagana ang ating batas. Pero panahon ni Bangag ay tinraidor, pinagkanulo si PRRD. Minsan iniisip ko na lang, maybe blessing in disguise, may mga pangyayari na kailangan si PRRD magbakasyon muna sa ICC, di ba? Baka kasi kung nasa Pilipinas siya, baka ginorgor siya or for whatever reason. Binibigyan na lang natin ng mga magagandang kadahilanan, yung mga bagay na hindi mo ini-expect na mangyayari, di ba? Right? Na sa kabila ng pagdarasal ng mga demonyo na mailagay si PRRD sa garapon, sila yung mga nauna sa garapon. And I hope may sumunod pa na mga bangag sa garapon. Diba? Halimaw sa garapon. So I can't wait dahil nga ang PRRD ako, hindi naman kasi sa actual na kulungan eh. Okay? Sinabi ko na to dati sa inyo. Minsan nisip ko na rin, nabanggit ko na nagbabakasyon lang si PRRD, 'di ba? Nasa OFW na nagpapahinga lang, nagpahinga siya sa mga kaputahan ng politika, yung gumagamit sa kanya, yung kumakaray-karay sa kanya. Mag-a-agree ba kayo doon na itong nangyari kay PRRD maliban sa nakita natin ang kababuyan ng mga bangag sa pagpapakidnap sa kanya? At nakita din natin kung sino talaga ang tunay na kaibigan ni PRRD, kung sino talaga yung mga nagmamahal sa kanya, na nag-effort na dalawin siya kaya hindi siya nakita, kasama ako doon. Kasama yung mga kaibigan ko. Na unang rumisponde na makita namin si PRRD ng personal naming pera ang gastos. Dahil naniniwala kami, hindi sa naniniwala dahil nakita namin kung ano ang magandang ligasiya ni PRRD. Diba? Isipin na lang natin, syempre malungkot talaga tayo nung pinakidnap si PRRD. O umiyak tayo dahil demonyo talaga yung mga bangag. Ang sabi naman ni PRRD, huwag kayong mag-alala. Okay? Sagot niya to dahil sinabi niya naman, magpapakulong siya, sasaluin niya lahat, akuin niya yung mga kasalanan, basta lang malinis niya yung ating bayan. Which is true. Nung panahon ni PRRD, ang natatakot ay ang mga adik, ang mga kidnapper, ang mga snatcher, ang lahat ng mga demonyo natatakot kay PRRD. Panahon ni Bangag, sino natatakot? Kayo. Mga magulang, mga kapatid, nanay, tatay, lolo't lola, na hindi nyo alam ang inyong mga mahal sa buhay, kung makakauwi pa ba ng buhay, dahil mga riders, tricycle driver, o lahat, nag-opisina, kung hindi kinikidnap, pinahablot, nira-riding in tandem, binabang-bang-bang, di ba? Sa panahon ni Bangag, ang 5-7 years old na bata na pinakita natin kanina, may hawak na patalim, nangingi na mamalimos, may hawak na, na panaksak. Nakita ninyo? So, yun lang ang analysis ko dito na merong sa likod, okay, mayroon kaming hinihiling sa inyo para, umamo kayo sa amin. Yung bangag pala. Not the Filipino people. Yung bangag. Right? Kaya nga gusto ko nga sakupin ko na lang kayo, di ba? Kasi nga walang panindigan yung presidente yung adik eh. Oh.
Kulang na nga lang ibalak, well, hindi kayo ibabala, pinagnanakawan kayo everyday, ulit-ulitin natin, flood control, budget, utang, mga ginto, Maharlika funds, Bureau of Customs, Department of Agriculture, name it. Lahat ng departamento, pinagnanakawan nila. Sa panahon ni PRRD, at least may nakita kayong may pondo ang PGH. Pinananagot ang mga demonyo, tinatanggal ang mga walang hiya, pero tingnan mo si Bangag, ang ina-appoint mga demonyo, mga attack dogs, katulad ni Castro. Ito naman si Virus, maiba lang ako, nag-a-assume siya na siya daw isusunod. Sabi ko, sino naman magtsatsaga sa kanya? Siguro kung mayroon man isusunod yung mga, yung mga, I don't know kung sinong gumurgor, kasi mukhang AI yung gumurgor dito sa kanilang attack dog. Kung, ipagpalagay natin, sundan natin yung narrative. Okay? Yung naratibo ng mga bangag nang nagpagurgur daw sa kanilang attack dog ay mga Duterte. Yun ang sabi na pupunta at pupunta dyan. Yan ang ginagawa nila ngayon. Kung totoo yan, bakit hindi pa si Castro? Di ba? Kung ibibintang nila, yung namatay na ilagay sa garapon, bakit yun pa? Dapat si Castro ang inuna nilagay sa garapon. O kaya si Bangag, o kaya si Trillanes, right? So yan ngayon, pero actually sa mga nakalipas na ilang araw, may napanood ako mga vlog, mga short clips, no? Na hanggang ngayon, galit na galit pa rin sila doon sa halimaw sa garapon. Ako, I have to admit, nung una sabi ko nga, pinatawad ko, pero nakita ko yung mga kababuyan niya, laban sa kay Inday Sara, mga kasinungalingan. Yung kasinungalingan niya sa akin, di ko naman kasi pinanood, kaya hindi naman ako naapektuhan doon dahil alam ko kasinungalingan. Pero nakita ko talaga yung galit ng tao. But today, sabi ko, putang patay na, gurgur na to. Diba? Gurgur na siya eh. Kung tutusin, wala na talaga siyang kalaban-laban, natapos na yung buhay niya. Dahil sa nagpagamit siya sa mga bangag. As in, gurgur pa rin yung tao. May nakita kong vlog, 10,000, 15,000 comments. Ang galit na galit dito sa kanilang attack dogs. Right? Kaya sabi ko nga, kung meron man talagang sisisihin sa pagkagurgur dito sa halimaw sa garapon, ay ang bangag administration. At kung totoo, kung ang kanilang kasinungalingan na, tayo daw ang gumurgur, tayo lahat, okay? Na mga DDS supporter, yan ang narrative ng, believe me, yan ang susunod na mga narrative, ibibintang yan kung kani-kanino. Right? So ngayon, mga kababayan, ang ginagawa talaga nitong mga bangag na ito, ayan, kaya talaga nagbayad sila ng mga attack dogs para atakin ang mga Duterte. Hindi pa sila nakontento, pinakulong nila si PRRD, pero sabi ko nga, nagbabakasyon. And thank you, this is the new feature ang 440 gems. Okay, wow, gems. Sana totoong totoong kumikinang-kinang na, what do you call that? Na diamante, na gems, katulad nung nung pinakita natin yung bruhang amoy, mukhang asuos. Ayan, thank you for that. Okay, ayan, ang cute naman yan. Okay, what is this? Bagong feature, naaliw naman ako sa mga gems na yan. Okay, mga kababayan. Anyway, nawala na tuloy. Alright, nawala na. Hindi ko na kayo makita. Okay. Okay, ayan na. Thank you, Palangginging. Okay. So, ngayon, looking forward na talagang mapasara na yung ICC at mapauwi ang PRRD para yung actually, what should I say? Yung isa kasing, okay, ganito yan. Actually, si Alpot, hindi ko na sana papatulan kasi natumba na natin siya eh. Di ba? Nakita na natin siya. Kaya lang, matigas pa rin yung bungo niya. Kasi ako naman, after na, kunyari, nadurog na kita, I'm done with that, di ba? I'm not with that issue. Durog ka na eh, ano pang gagawin natin? Parang ito, although sariwa pa yung nagurgor, di naman tayo nagdurog, pero nalagay na sa garapon, sabi ko nga, kawawa naman, kahit papaano,
'di ba? Pero demonyo talaga, galit na galit yung tao. Pero tinitignan-tignan ko, shit, wala na 'tong kalaban-laban, hindi na siya makasagot. Hindi na siya makasagot, pero talaga yung iniwan niyang kabalahuraan, eh, wala talaga. But gano'n pa man, let's move forward kay Alpot, okey? Sino nakakakilala kay Alpot? Okey, siguro yung iba, magbasa na lang kayo sa comment para malaman niyo kung sino. Alright, ito kasing si Alpot, mga kababayan, ito talaga panira sa mga Duterte. Dating yaya, dating nagtrabaho sa Malacanang, kaso lang yung pagiging boba niya, nagkaroon ng konting power, ayun, ginamit niya ng mga Team Alpotera at nagkakapera sila gamit ang pangalan ni PRRD, bumibika ang bilat ni Alpot kung kani-kanino para makagamit ng, makakuha ng pera and everything. Then, yung mga nakaraan ay, na pangyayari na nagbabayad siya ng pera do'n sa Hague para, maging underdog sa kanya. Hanggang ngayon nagbabayad pa rin siya, 'di ba? Namimigay pa rin siya ng pera, I don't know, pero mukhang wala naman na siyang I don't know, may mga natira pa siya sigurong pera, pero may mga binabayaran pa siya doon. Ang problema kasi, done na sana yung issue kay Alpot. Pero may mga nagse-send kasi sa'kin na information, yung mga dati niyang ka-team ay nagising na rin. At vindicated talaga ako na talagang yung mga binanggit ko in the past, yung pambababoy niya kay PRRD, ay totoo at naniniwala na rin yung dati niyang mga ka-team. Alright? So, good naman at shout out naman sa inyo na nagising kayo na at least alam niyo na hindi ako nagsisinungaling. Dahil wala naman ako mahita, hindi ko na lang kayo papangalanan. At grabe yung mga pinagsasabi nyo sa akin, grabe ang mga, kung murahin nyo ako, pero okay lang yan kasi nagmumura naman ako eh. So, hindi naman ako nasasaktan doon. Nagmumura ako. So, it's a tie. 'Di ba? Yun nga lang, yung gagawa kayo ng kwento, na kasinungalingan, iba naman yon. Pero naintindihan ko naman yung galit ninyo kasi nung time na yun, baka nakikinabang kayo kay Alpot, nagbibigay ng ayuda or whatsoever. So, maintindihan ko kung kapit kayo sa patalim or what. So, kaso lang, itong si Alpot ayaw tumigil. Nandoon na naman sa dahig. At nagtatago, ikaw putang ina mo ka. Okay? Tapos na sana ako sa'yo. Kaso yung kaputang inahan mo, sinusuka ka na nga ng pamilya, wag ka namang gulo. Okay? Sana last ko na lang tong magsalita tungkol sa'yo. Dahil gaga ka. Akala mo walang nakakarating sa akin. Yung teleskopyo ko mula LA, umaabot hanggang dahig. So yung mga nakaka-follow sa akin, alam nyo na to kung anong ginawa nitong kasalanan. Yung pambababoy niya kay PRRD, alam nyo na to. Actually, ilang days ko na, nalaman yun. Kaya lang, nag-isip-isip ako, sabi ko, pag-uusapan ko pa tong jutang ginimis na to, patay na to sa, para sa akin, gurgur na to. Kaso lang, gumagawa ka na naman nagsena dyan, Alpot. Huwag mo ipilit, okay? Napapasok ka dyan. Ano bang plano mo? Ano ba? Gugurgurin mo ba si PRRD? Inuutusan ka ba ni Satanas? Inuutusan ka ba nung matanda na kaibigan ni Satanas na nagbibigay sa iyo ng maleta? Ayaw mo pang manahimik. Alagaan mo yung anak mo, gaga, yung isang dosena mong anak ng hinayupa ka. Saan ka kumukuha ng pera? Nagtatago ka pa. Puntahan nyo dyan sa Ocean House. Dyan ka, kala mo may nag-send sa akin na picture. Kasama mo yung, sidekick mong mukhang espasol. Doon sa harap na yan, akala mo, hindi siya nurse, hindi siya, nagpapanggap lang siya. Yaya siya. Isang boba, okay, na dumidikit sa mga Duterte gamit ang mga optics. Pinlano niya na video-videohan ang mga pagsuklay-suklay kay PRRD kung ano-ano mga kaputahan ginawa in the past. Right? Akala mo hindi ko alam, nandiyan kayo sa Ocean House. Kasi yung picture na sinend sa akin, nandiyan si Espasol, alam ko yung may pizza doon, may Pilates. Akala mo hindi ko kabisado yung lugar na yan. Actually, favorite place ko yan sa Den Haag. Okay? Pero dahil nagstay ka na dyan, hindi na ako magsistay dyan ever. Na-inlove ako sa place na yan. Alam ko yung pizza, tapos may coffee shop, may chocolate, ganyan-ganyan. Kahit pumikit ako, alam ko yung lugar na yan. Nagstay kami dyan siguro for 2 weeks, 3 weeks maybe. So anyway,
Pumupunta ka dyan sa ICC para ano, nagmaskara-maskara pa pang hinayupa ka. Nagmamas pa siya para hindi daw siya makilala. Nanggugulo ka na naman. Ikaw ang punot dulo ng kaguluhan sa Hague, kaya nag-away-away yung mga tao. Nahayop ka. Magkano ba kasi binabayad mo kay Chipmunk kung meron man? At ikaw naman, Chipmunk. Akala mo, hindi ko alam ha. Yung grupo ninyo, may grupo kasi sila. Okay, may puting ahas ako dyan sa loob ng grupo nyo. Kaya ang sabi mo, Chipmunk, sabi kasi ni Chipmunk, ay, walang dalaw ngayon. Kaya wag tayo pumunta ngayon sa street, ganyan-ganyan. Yung pala, ayaw lang niya ipakita sa mga grupo niya na itong si Alpot bumabalandra doon, nagmamas na ganyan, nagpapanggap. Hindi ka naman nakakapasok. Anong gusto mo? Magpupuslit ka diyang hayop ka? Yung mga anak mo, alagaan mo. Huwag ka magpanggap na matino kang putang ina ka. Ang puhunan mo para mabuhay sa mundo, ang bilat mo. Yan. Gumagawa ka talaga ng kaguluhan dyan. Dahil ba alam mo, andyan si Inday Sara darating? Poporma ka. Sinusuka ka na nga ng mga Duterte. Kala mo hindi ko alam? Huwag na kayo maniwala sa alpot na to. Magbasa kayo dyan sa comment. Napag-alaman ko na sinusuka ka, mabait lang ang mga Duterte. Ayaw ka lang sampalin. Anong ginagawa mo dyan? Ba't ka nang gugulong hayop ka? Buti na lang wala ako dyan eh. Pag nandyan ako, talagang mumurahin kita, talagang sabihin ko sa'yo, anong ginagawa mo dito? Hindi ba ka ba kontento sa kakabika? Saan ka kaya kumukuha ng kapal ng muka? Sabi ni Sunny Whips, yan ang pinakamaganda. Manggugulo ka na naman dyan. May picture-picture ako kay Inday. Picture ko, ma'am. Ma'am, ganyan-ganyan. Isinuka ka na nga ng mga dati mong kasamahan na nagtatanggol sa'yo. At minimension pa ako na tama si Maharlika. Nagtanim ka ng kasinungalingan para magalit yung tao sa akin, magalit kay Harry Roque. Natotoo naman ang sinabi namin lahat. Pinipilit namin magkaayos ang sa mga tao sa dahig. Pero ikaw ang gumawa ng kwentong hayop ka. Nagpakampi ka pa sa mga kaibigan namin pare-pareho. Kaya sa mga kaibigan ko, isa-shoutout ko silang lahat. Wag na. Nanahimik na lang. Okay? Sa mga kaibigan ko, wag na kayo umasa dyan. Nakakala niyo mabibigyan kayo ng pass? O sa mga alpot, hindi na kayo mabibigyan ng passes o whatever. You know? Iba na ang mundo ngayon. Nalaman na ng pamilyang Duterte ang kadyutahan niya, mga kasinungalingan, mga gawa kwento. Even yung mga ex-members niya or ex-team niya or ex-friends niya, alam na. Alpot, alagaan mo yung anak mong putang ina ka, mag-aral ka para tumalino ka ng konti. Hindi yung puro ka letsyan ang ginagawa mo. Yeah. Guguluhin mo na naman yung mga tao dyan? Ikaw ang dahilan kung bakit may nagsuntukan, may nagsapakan dyan, kung bakit nagkahati-hating hayop ka. Ang saya-saya ng mga tao dyan eh. Nang dumating kami, ang saya-saya, walang issue. Pero nagpakalat ka ng pagkakampi-kampi. Ikaw ang punot dulong hayop ka dahil ikaw nagpapanggap na ikaw ang ano? Ikaw ang bigaon? Yes, Mama Rivik. Nakakagigil kasi itong hayop na to. Patago-tago ka ba dyan sa tinted na car? May pinadala ako dyang emisaryo. Akala mo, pinadala ko, pinababantayan ka ta. Matakot ka na, pinabibidyohan ko. Sabi ko, bidyohan mo yung bilat ni Alpot. Kala mo sige, magtago ka dyan sa Ocean House. May natasan ako dyan na bidyohan ka. Kahit nakamask ka, kilala ka, kita yung up mo. Yung isa kasi may kasama siyang isa. Kaso lang nai-influensyahan siya nito ni Alpot. Okay, in fairness, mabait naman yun. Kausapin na rin kita. Okay? Counselor. Wala naman akong galit sa'yo, Counselor. Okay? Counselor G. Ano bang, saan ba siyang counselor? Anyway,
Wag mo nang itsaw-saw yung sarili mo dyan, binababoy ka niyan, sinisiraan ka. Nung magkakasama tayo sa bahay, sinisiraan ka nga eh. Tapos nauuto ka dyan, gagamitin ka, baka mamaya bigla ka na lang saksakin sa likod, ikaw din. Wala naman akong personal na galit sa'yo. I know your story. Ba't hindi na kita kakalad ka rin? Dahil wala ka namang, hindi ka naman masama katulad niya. Okay? Hindi na kita kakalad ka rin dito, ha? Pero gusto lang kita bigyan ng warning, friendly advice. Nang magkakasama tayo doon sa bahay tayo nila Spokes, pag-akyat ko pa lang, the moment, dahil si Alpot ang nagsalubong sa akin, siniraan ka na niya sa akin, na ganito, na ganyan, na ganon, nagmukha kang tanga, di ba? Dahil ayaw ko ng gulo, no, nagpapanggap lang ako na wala akong kaalam-alam sa mga eksena nila. Dahil kung totoo, wala naman akong pakaalam talaga sa personal niyo. I really don't care. Ganun naman ako. Wala akong pakaalam sa tumuwad ka, bumaliktad ka, magpakangkang ka. I don't give a damn. Buhay mo yan. Sino ba naman ako na mag-judge yung kaninong tao? Hindi naman ako judge. Hindi naman ako Diyos. But the problem, itong si Alpot kasi mga kababayan, ang punot dulo ng katarantaduhan din sa daig. Kaya nag-away-away yung mga tao eh. Hindi naman magkakaaway yung mga yan. Imagine mo yung mga komunidad dyan, magkakaibigan yung mga yan. Nagsuntukan, nagsapakan, binit-bit pa itong si Espasol, itong isa si, mukhang nahimasmasan na rin. Oh. Wala naman ako mga personal na galit sa kanila, kaso lang nagpauto sila kay Alpot, kaya nagalit sila sa akin. Kasi nagsasabi lang ako ng katotohanan. But to be honest with you guys, wala akong issue sa mga ito. Hindi ko sila inaaway. Ako lang ang inaaway nila ako dahil kay Alpot. Oh. Hindi naman sila kawalan sa akin. Dahil, I started alone. Alone. Di ba? Ang problema, ang dami niyang pinag-aaway-away. Tapos ngayon, nagsisiksik ka na naman dyan sa hig. Ha? Nagtatago ka sa tinted car, Putang ina ka talagang hayop ka. Okay, paano ka ba nabubuhay? Maliban sa pagbika ng bilat mo? Hindi ka ba nahiya? Alam ng taong bayan na nakakilala sa'yo, ng circle mo, na ang pinuhunan mo yung pek-pek mo. Oh, wala kang pinagkaiba dun sa, yung na-shoot sa garapon. Ang problema lang dun sa garapon, yung ginamit na yung bunganga niya sa kasinungalingan. Ikaw yung pek-pek yung ginamit mo. Gumanon-ganon, parang talaba na gumaganyan-ganyan para magkapera. O para magkaposisyon, di ba? Isa lang yun. Yung isa, binenta niya yung kaluluwa niya, dignidad niya, dahil sa kasinungalingan ng bunganga niya. Yung isa naman, ikaw naman, yung kipay mo yung ginagamit mo para mangagat ng mga boto. Ay, nako. Ayaw na talaga kita sanang pag-usapan dahil that was last year ba yun? Anong taon na ba kita ngayon? 26? Yeah, last year na yun. Tapos ka na sana. Pero may nag-report sa akin na teleskopyo. Umaasa ka na makapuslit ka doon. Anong kaputang inahan yan? Hindi ka ba naawa sa mga anak mo? Diba? Hindi ka naawa na yung time mo, i-devote mo sa anak mo. Uy, gaga daw, gaga ka nga Alpot, kagid. Ano gid abi? Hay mapaitot-itot kagid to? Hindi ka ba nakontento sa mga buto, sa mga tigulang ginadalok-dok mo sa imo nga bilat? Hindi kagid? O kwarta, ano gid abi ang ginalagas mo, day? Kwarta o kahon? O maleta? Di ba? Ang bilat mo nga pangagat nga daw litob. Ganon. Buti sana kung ang bilat mo dako. Ang bilat mo daw kasing laki ng agihis. Ay, to. Alam mo, like na lang tayo. Ayoko magalit kasi alam mo, kawaw. Actually, bagsak ka na eh. Huwag mo nang ipilit. Bagsak ka na. Ayun na nga kitang murahin na hanggat maaari. Kasi nakakaawa ka na. Hindi mo na maibabalik yung mga dating ini-enjoy mong perks nung panahon presidente pa si PRRD. Ang dami mong nanlokong tao. Ang dami mong mga nagbigay sa'yo ng regalo, perks, ganyan-ganyan. Ano gusto mo? You're young. Maghanap ka ng lalaki
na magsiseryoso sa'yo, nabibigyan ka ng dignidad, hindi yung bilat mo everyday ginabika mo, diin ka man kay biskandiin. Anong kaputang ina ng gusto mo sa buhay mo? What else do you need in life? Ha, Alpot, I'm talking to you. Dahil ang tao, ang buhay natin, stages yan. Okay, fine, nagkamali ka sa nakaraang buhay mo. Sabi ko, sino ba naman ako na mag-judge? You know, ang personalist mo una, mayaman ka. Yung mga personalist ng group ng Alpotera, tas nalaman ko na lang, based na iyong mga amiga dyan, o mga pinagsasabi, isa kang, galing ka talaga sa putik. Hindi kita i-judge kung anong pinagdaanan mo. Nakahirapan, dahil ako mahirap din ako. Ang pagkakaiba lang natin, ako hindi ako nagbenta ng bilat. Ikaw nagbaligya ka sang imo bilat. Ano pagid abi ang gusto mo, day? Sige, dalda mo akot yan, tiyempo. Ano pagid abi, may bata ka. Ang ginaklaim nga may asawa ka nga kalbo. Ano pagid abi nga agas iksik ka gid abi kung gusto mo lang maging supporter. Bakit ka nagmamaskara? Bakit hindi mo ilabas ang iyong mukha? Ha? Well, hindi naman tayo magkaibigan. Unsolicited advice. Ang mga anak mo maliliit pa. Itama mo yung buhay mo. Spend mo sa mga anak mo. Maawa ka sa kanila. Maipagmamalaki ka ba ng anak mo? Na minsan, na ang nanay nila isinisiksik yung sarili kung kani-kanino? At gustong bumika ang bilat? Tigilan mo na si PRRD. Tapos na ang pagiging yaya mo, katulong mo. Alright? Pinakiusapan lang naman. Okay? Pinasok ka lang sa trabaho para maging yaya, boba ka naman. Wala kang alam. Wala kang ang communication skills. Okay? As in, wala. Purdoy, bagsak, basura, kanal, name it. Ginagamit mo yung mga old videos mo para makahingi ng pera? Ganyan. Umuwi ka sa Negros, day. Alagaan mo ang anak mo, ang mga anak mo. Tumigil ka na dyan sa gumagawa ka ng kaguluhan. Ang mga tao, naghilom na. Actually, may mga nakausap ako, yung mga kaguluhan dyan sa igmo, ang naghihilom na ang kanilang mga puso. Yung iba, nagkakapatawaran na ikaw lahat ang nagdulot. Ako naman, wala naman akong galit sa mga tao doon. Sila lang naman yung gumagawa ng kwento sa akin. Diba? Sa totoo lang. Nung kami, doon pa si Harry Roque, pinilit. Alam nyo yan. Alam nyo, yung mga dating umaano kay Alpot, alam niyo yung naging role ko dyan. Namin ni Harry, gusto namin kayo pagbatiin. Dahil iisang sinusuportahan natin. Pero ngayon, may isang Alpot na patuloy na sumisira sa ating kausa, sa ating samahan. Imagine nyo kung ano pinagsasabi nyo sa akin. Sabi nyo, si Marley ka sinungaling. Pero later, naniwala kayo. Ba't ganun talaga? Minsan kasi may kailangan may mangyari sa buhay ng tao na unang salvo, hindi ka naman talaga maniniwala. Katulad ng expose ko sa inyo. Sa pagnanakaw ni Bangag, sa pagsingot ni Bangag. Lahat, di ba? Minura nyo rin naman ako noon eh. Di ba? Nagkapatawaran tayo kasi para isa lang ang laban natin. Later on, naging vindicated ako. Katulad ni PRRD, vindicated si PRRD. Right? Yes, may utos talaga yan si Satanas. Kasi Alpot, okay, nung nag-birthday yung hilaw mong in-law, kala mo, hindi ko alam, ha? Nung nag-birthday ang hilaw mong in-law, sabi ko nga sa'yo, akala mo, wala akong teleskopyo. Nandoon si Satanas. At nandoon ka, nagpapatago-tago ka, di ba? Nagkukubli kang hayop ka. Okay? Double agent ka. Pinagkanulo mo ang PRRD. Akala mo hindi alam ng mga Duterte yan? Papaputol ko yung tinggil mo na Makati pa sa gabi kung hindi totoo ang sinasabi ko. Hindi ako magsasalita dito nang gagawa ko ng kwento. Never. Okay? Nagagawa ko ng kwento. Ipapaputol ko yung tinggil mo kung may connection ka pa o natutuwa sa'yo ang mga Duterte. Ako, hindi ako nag-claim na may connection. Ako lamang connection sa mga Duterte.
Wala akong connection sa mga Duterte supporter lang nila. Ako hindi ako nagpapanggap na close ako sa kanila. And never ever ako magpapanggap. Okay? Spy lang spy siya. O Mia Pochi, Rebecca. Spy yan ng mga alpot, ng mga bangag. Okay? Magbasa kayo sa comment para malaman niyo kung sino si alpot. Ang nakakaloka lang dito sa babaeng to, ayaw pa rin tumigil. Saan ka kumuha ng pamasahe? 100 plus euro dyan sa Ocean House. Napakaganda ng, ano na yan, gustong-gusto ko yung lugar na yan. O, doon sa mga alipores ko, magkape kayo doon sa harap at para si Alpot magkulong na lang sa kwarto para hindi na siya lumabas. Akala nyo, hindi ko alam mga kaputahan nyo. Sinama nyo pa yung si Espasol na wala namang trabaho. Ano yan? Paano mo? Palibre? Wala naman ako pakialam kung ilibre mo siya. Siyempre, minion mo siya eh. Atakdog mo siya, di ba? Ang sa akin lang, huwag ka nang gumawa ng kwento. Huwag mo nang guluhin ang pamilya. Okay? Huwag mo nang babuyin ang pamilya. Ang dami na nga nangyayari sa buhay ng pamilyang Duterte, nagdagdag ka pa. Imbis na makatulong ka, gumagawa ka pa ng issue. Gumagawa ka pa ng katarantaduhan. Pinabababa mo ang sarili mo. Binababoy mo si PRRD. Huwag ka na umasa, Alps. Huwag ka na umasa. Yung nasa utak mo lang yan. Nag-hallucinate ka na. Yung mga kinuwento mo sa amin noon, mga kasinungalingan mo na ganito, na ganyan, ayoko na lang po babanggitin in respect kay PRRD. Because we love PRRD. Hindi ko na ibabalikan yung mga sinasabi mo. Yung mga kaputahan mong kinuwento sa amin noon, kalimutan mo na yung mga katang isip mo. Kung may totoo man doon, isa, dalawa, kalimutan mo na. Para tigilan na kita, huwag ka na bumalik dyan sa Hague. Okay? Kasi sinusuka ka naman na ng pamilya. Huwag ka na, dahil nakamarka ka na double agent ka talaga. At ito ka lang, pera-pera. Galing ka kasi sa lusak. Ayaw mo nang bumalik sa putikan, pues, magtrabaho ka ng marangal. Hindi yung bilat ang binibika mo. Tsaka matanda ka, nakagero na yung bilat mo eh. Alap-apo na yan, gurangtot ka na. So kung meron man siguro mga businessmen dyan, napapatol sa bilat, yung maghanap-hanap sila ng sariwa. Okay? Hindi yung sayo, pinagpasapasahan na. Right? Tigulang na siya, no? Boy gising. Actually, hindi naman issue kung tigulang ka or what, eh. You know, dapat meron kang pinagkatandaan. Alam mo, boy, lahat naman tayo tatanda. Lahat tayo tatanda. Tatanda at lilipas din ako. Dan, dan, dan. Diba? Lahat tayo lilipas. Mag-iwan ka naman ng magandang alaala. Mang-alaala sa mga anak mo. Actually, kawawa yung mga anak mo eh. Alam mo, lahat naman tayo nadadapa, di ba? Lahat tayo may mga pinagdadaanan sa buhay, kahirapan man, kaputahan man, or what, katulad niya, kadyutahan. Lahat tayo walang perfect sa mundo. May mga pagkakamali tayo sa mundong ito na dapat, pag tumatanda na tayo, kasi sabi ko nga, ang buhay stages. When you're nung pag-baby ka, didi ka lang, laro-laro ka lang, toddler, mag-aral ka, elementary, enjoy mo, high school, mag-high school life ka, di ba? College, mag-emote ka, then magtrabaho ka, malipat-lipat ka ng boyfriend, katulad mo, ganyan-ganyan, I don't know. Hindi ko alam kung siya magiging jowa mo, wala man ako idea. Pag tumanda ka na, at nag-40s, 50s ka na, nagkakaroon ka na ng realization, ano ba talaga gusto mo sa buhay? By 50, dapat made ka na. Ano ibig sabihin ng made? Secured na yung buhay mo. Hindi ka na bumika. Kung bumika ka man nung 20s, nagpakapokpok ka nung 20s dahil yun, kapit ka sa patalim, dapat by 50s ka, kasi for sure, malalapit-lapit ka na rin mag-50, hindi ka na nalalayo sa akin. Kalimutan mo na yung mga nakaraan mo. Itama mo yung pagkakamali mo. Dahil lahat tayo nagkakamali sa buhay. May perpekto ba dito? Walang perpekto sa mundong ito. Pero nagkamali ka na eh. Nagpakaputa ka na. Huwag mo na ipagmalaking puta ka.
Yun lang yun. Huwag mo na ipaglaki yung pagiging pokpok mo, pagiging Marlboro, Chokchak, Chenis, Eklabush. I-reserve mo na yung natitira mong buhay, panahon mo para sa mga anak mo. Ano pag Abi, ang ginasiksik-siksik mo da sa hig? Sige, Abi. Natatakot ka naman, nakamaskara kang alpot ka. Ano, gid? Sige. Pag gusto magpaliwanag ka, ano gid ang imo nga biga? Ano ang gusto mong patunayan? Kasi walang iya ka eh. Sinusuka ka na nga, alam na ng tao dun sa hig. Actually, hindi lang siya isa eh. Dalawa sila. Okay, yung isa yung counselor, ewan ko ba to si counselor? Tama na yan, counselor. Diyos ko, tigil nyo na yan. 'Di ba? Pwede naman maging concern. Pero wag nyo nang dagdagan yung problema ng mga Duterte. Gumagawa pa kayo ng eksena. Ano, gid Abi? Tantanan nyo na yung mga Duterte, pinagkitaan nyo na nga. Diyos ko po, ayaw nyong manahimik. Pero talagang si Alpot, ayaw manahimik. Ano gid Abi? Ilang taon yung mga anak niya? 12 niyang anak, may 10, 15 years old. Alam mo, Alpot, maswerte ka. Alam mo kung bakit? May kakayahan ka na mag-spend ng time mo sa mga anak mo at that difficult or crucial age, informative years or whatever. I don't know kung ilang taon yung mga anak. Alam mo, maswerte kasi ako, nung ang anak ko ay 7 years old. Okay? 7 at yung isa 10, 11. Hindi ko sila kapiling. Hindi ako naiyak. Maswerte ka na nga eh, ang mga anak ko. Basilya! Baka magising yung mga tao. Crispin! Ang mga anak ko, nasaan kayo? Mga alpat! Anyway, putangin na kasi ito eh. Hindi, pero totoo yun ah. Nung, baka maglaway-laway tayo dito katulad ni sino yung alpot na yun? Isa pa yung alpot, si Laway. No, nung ang anak ko 7 years old at saka 10, 11, ganyan, ay hindi ko sila kasama. Gusto ko sila makayakap. Nandito ako sa Amerika, nagapala, nagapiko ng pira. Tatawag ko, anak, pupunta tayo sa Disneyland, anak. Yung mga, nagtulo-tulo ang aking luha. Tapos yung bunso ko, Mama, kailan ba kami pupunta dyan? Mama, pupunta ako sa Knott's Berry Farm. Tapos ginugugol ng anak ko yung bunso ko, punyeta. Yung bunso ko, ginugugol niya lahat ng mga areas. Mama, pupunta ako sa Disneyland. Mama, pupunta ako sa Universal Studios, sa Six Flags. Hindi ko nga alam yung mga lugar na yan dahil yun, no? Hindi naman yun ang focus ko. Tumutulo yung luha ko, Alpot. Kay kaluluoy man ang akon mga bata. Hindi ko nakapiling. Yun, malayo ako. Pero ikaw, you're young. You still have time para ipakita yung pagmamahal mo sa anak mo. Huwag ka magpanggap na happy family ka. Dahil hindi ka happy family. Huwag ka manira ng pamilya. Demonya ka eh. Baka masunod ka sa garapon dahil sa ginagawa mo, baka karmahin ka. Itigil mo na yan. Huwag ka nang sabi ko sana last ko na lang tong pakikipag-usap kasi namatay ka na sa vlog ko ng kata. Hindi ka naman kata binibigyan ng ang tawag dyan? Ng panahon. Tatigan ko lang. Alam mo ba, Alps? Temo may nag-message sa akin, no? Yung mga anak mo daw, okay, sabi to ng may nag-send sa akin. Teka lang ha. Nakakatawa to. Ito ba kaibigan mo to may nag-send sa akin. Sabi dito, ayan, ang kabit. Ang sabi dito, yung mga anak mo daw iniiwan mo lang sa yaya. Ay, nako, maawa ka sa mga anak. Alam nyo, kawawa yung mga bata. Kaya kayo, guys, mga palangga, kung meron akong wish sa atin lahat ng mga Pilipino, yung huwag kayo mahiwalay sa mga anak nyo, napakahirap. Kaya maraming broken family. Dahil si lalaki nag-abroad, nagkaroon ng girl lalo sa ibang bansa. Si babae nag-abroad, nagkaroon din ng
boylet sa ibang bansa. Kasi mahirap tayong bansa, third world country tayo, 'di ba, na tinatawag. Okay, developing country chuchu. Pero mahirap yung bansa natin kaya tayo nahihiwalay tayo ng 6 months, 1 year, 2 years, 3 years. Alam mo, bullshit 'yan. Alam niyo kung bakit? Tayo lang ang karamihan sa ating mga Pilipino nahiwalay sa ating mga asawa o sa mga pamilya natin. Malungkot talaga 'yan. Kung may choice lang ang Pilipino, hindi kayo maghiwalay. Kasi yan ang punot dulo ng paghiwalayan, away, gulo. Kasi syempre, may mga babaeng hindi makatiis, may mga lalaking hindi makatiis kasi ano yan eh, physical needs. Saan naman tayo mapunta, di ba? Baka mapunta na naman tayo sa kung saan. Okay? Pero ikaw, Alput, ginoo ka. Ang mga bata mo, day, alagaan mo na lang. Okay? Huwag mo na lang akong pilitin na pag-usapan pa kita muli. Sinusuka ka na ha ng mga pamilyang Duterte kasi masyado ka nang nanggugulo at nagkakapera gamit ang pangalan nila. Kung ako sa'yo, magbagong buhay ka. Umuwi ka ng Pilipinas, magsimba ka kahit papaano, lumuhod ka, patawarin ka sa mga kasalanan mo, yung mga anak mo, dalhin mo sa park, magbanding kayo, paglutuan mo yung mga anak mo, huwag mo iasa sa yaya. Dahil paglaki ng mga anak mo, maalala nila na pinabayaan mo sila. Marami akong kilalang ganyan. Na inaasa sa yaya. Yung mga anak, lumalaking rebelde. Okay? Kaya nga ako, yung anak ko, although may yaya sila nung mga nakaraan, pero saglit lang sila nagkaroon ng yaya dahil nag-take over na kami, nawalagaan ka agad sila. Marami akong kaibigan, Alpot, na nag-iinalpot-alpot, katulad mo, pinababayaan sa yaya yung mga bata. Yung mga bata naging rebelde, naging alpot din. Katulad ng nanay nila. Totoo yun, hindi ako nagbibiro, akala ninyo. Pag pinabayaan mo yung anak mo, babae man, akala niyo yung mga bata, 5, 6, 7 years old. Hindi nila maalala yung kabigaan ng ginagawa. Kunyari, iniiwan lang sila sa yaya. Iniiwan na sila, tapos yung nanay nila nagbiniga-biga. Nakalagay yan dito, sa bata na, yung nanay ko, puro na lang kaputahan ang ginawa. Gagayahin ng, well, swerte na lang kayo kung hindi mamanahin ng bata yung kaalputan ng nanay niya. Right? Oh, pupunta ka dyan sa may nag-riot na naman daw ng mga bata sa Pinas. Sabi nila, alam mo, ayoko nang panoorin ng palangay. Sa totoo lang, ayoko manood ng mga bata, ng mga gurguran. Sa totoo lang, ayaw ko niyan kasi nag-iiba yung pakaramdam ko. Yung may mga nakita ko na may bata na binuli and everything. Right? Ano sabi ni Yolanda? FYI. Manager Kuting, Bingo, Kutingot. Sabi ni Calix, the Alpot is money, grabbing money, oriented. The Alpot is so, nawala na si Palangga. Romantic moon, yeah. Anyway, so yan, alam ko na yung galawan mo ngayon. Alam ko na sa Ocean House ka. Diyan kayo tumatambay. Then, alam ko nagtatago ka sa kotse. Ayan, sa sasakyan. I don't know I'm not sure lang kung Uber o nirentahan ninyo. For sure, hindi yun Uber. Nakamaskara kayong dalawa para hindi kayo makilala. Pero nakilala pa rin kayo. Nakuhaan kayo ng picture eh. Ayaw lang ibigay sa akin kasi nakiusap yung Nakuhaan kayo ng picture, alam nyo ba yon? Pag piniga ko yung nakakuha ng picture, baka sakaling magbigay. Pero it doesn't matter. Tigil mo na yan. Diyos ko, magbagong buhay ka na. Only one life to live in this world. Enough for that kaputahan, kalandian, kapikpikan. Kung nangangati yung bilat mo, day, maghanap ka ng ka-level mo. Diba? O yung taong magmahal sa'yo. Diba? Yun nga lang, sino magmamahal sa'yo? Alam nilang puta ka. Ginagamit mo yung bilat mo, diba? Oh. Right? Nagbitbit ka pa, parang 4 na kayata kayo dyan. 4 na putatsing. Oh, 4 ba kayo? I'm not sure kung 4 kayong nagpuputa-puta dyan. Oh, dyan kayo, pumunta kayo sa Red. Ano yung lugar dyan sa Dahig? Red District. Dyan kayo magsayaw kung gusto niyo. Ayan mo, yan yung na-miss ko na lugar sa hindi na-miss. Na-miss ko kasi hindi ko siya napuntahan. Okay, hindi ko napuntahan yung Red District na yun kasi nung time na yun busy ako.
Diyan ka dyan sa ano, Amsterdam, maghubad ka dyan para magkapera ka. Magkano bang hubaran ngayon sa Amsterdam? Magkano bang hubaran sa Amsterdam? Mag-ano ka dyan, naggiling-giling kayo dyan. Puro kayo kaputahan, ayaw yung manahimik sa buhay ninyo. My God, naku, tumigil na. Umuwi ka na dun sa, ano, sa impyerno. Diba? Umuwi ka na sa impyerno kung saan ka nababagay. Alright? Stop na yan. Okay? Ayusin mo yung mga anak mo, magnilay ka, magdasal ka sa Diyos, humingi ka ng kapatawaran. Na minsan marami kang binaboy na buhay, ginulo mo pati ang dating presidente, binaboy mo. Okay? Magbagong buhay ka na. Yun lang mga palangga. Sana last ko na to na ano, last mo na yan. Ayaw na kita pag-usapang hayop ka dahil ang laban natin ay si Bangag. Pero double agent ka nga, kaya kailangan ka pa rin